Si Peke si Ian ang pinakabatang tagapagsalita ng tanggapan ng Pangulo, galing sa isang kilalang pamilya. Bukod sa pagiging gwapo, hindi kapani-paniwala ang kanyang talento. Nakukuha ang atensyon ng lahat, lalo na ng mga kababaihan. Saan man siya pumunta, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa iba, pambihira ang bagong politikong ito, pero para sa asawa niyang si Hee-ju, isa lang siyang mapagkunwari. Kinakatawa ni si Ian ang Blue House sa pagtugon sa hostage crisis. Nilulutas ito ng mahinahon at malinaw na inilalahad ang posisyon ng gobyerno. Si Hee-ju, na nakakita kay si Ian sa TV ng maraming beses, ay nagkaroon ng matinding pagkamuhi sa kanya dahil sa isang pangyayari. Kung pwede lang, sisirin niya ang TV para ilantad ang tunay na ugali ni sa Ion. Ipakita kung paano tratuhin ng sikat na ito ang sarili niyang asawa. Si Hee-ju ay nagtatrabaho bilang sign language interpreter sa isang istasyon ng TV. Pagkatapos ng trabaho, lagi siyang inaalipusta ng biyenan, pinipilit magbitiw sa mahal niyang trabaho bilang sign language interpreter. Pati nanay niya ay kontra. Tinanggap na ni Hee-ju ang mapanglaw na buhay hanggang isang araw, biglang nawalan siya ng kontrol sa kotse. Nag-wild ang takbo sa highway, walang preno at di gumagana ang manibela. Sa gitna ng kalsada, tumigil ang kotse, muntik nang mabangga ng truck na nakaiwas lang sa huling sandali. Pagkatapos may lalaki na lumitaw, isinara ang cellphone na ginamit sa pagkontrol ng kotse at lumapit sa kanya at binuksan ang pinto. Samantala, si Baek si Ian na abala sa trabaho, nakatanggap ng tawag mula sa ibang bansa. Nagbanta ang tumawag na papatayin ang asawa niya. Inakala ni si Ian na biro lang at ibinaba agad, pero nag-alala pa rin siya, kaya tinawagan ng biyenan para siguraduhing ligtas si Hong Hee-ju sa bahay ng mga magulang nito. Gumaan ang loob niya sa kumpirmasyon, pero tumawag ulit ang kakaibang numero. Dahil palaging itinatago ni si Ian ang impormasyon ng asawa, hindi siya naniwala na dinukot si Hong Hee-ju. Nang humingi ng ransom ang kidnapper, kinutya niya at sinabing hindi siya magbabayad kahit piso. Nagalit ang kidnapper sa sagot, kaya pinahirapan si Hong Hee-ju sa kotse, hiniwa ang leeg gamit ang kutsilyo. Nang tumanggi si Baek si Ian sa mga tawag, napagtanto ni Hee-ju na lubos siyang pinabayaan. Naalala ang sinabi ng kidnapper na tatawag kapag natagpuan ang bangkay. Nawalan siya ng pag-asa at binilisan ng takbo, gustong mamatay kasama ang kidnapper. Ngunit nagbago ang eksena at si Hong Hee-ju ay nasa bahay na, walang pinsala, nagluluto ng hapunan para sa asawa. Nang banggitin ng asawa ang kakaibang tawag, hindi niya ito pinansin at bumalik sa kwarto. Tumawag ang nanay niya, pinagalitan dahil hindi nagpagamot at sinisi dahil hindi pa buntis. Galit na ibinaba ni Hee-ju ang telepono, pagod na sa lahat ng nasa paligid niya. Kinabukasan, sinamahan ni Hee-ju ang asawa sa isang event, bilang sign language interpreter ng misis ng ambassador. Sumakit ang kanyang mga paa dahil sa matagal na pagtayo sa mataas na takong. Gusto niyang umalis ng maaga, pero walang pakialam si Baek si Ian, at nagreklamo pa sa kawalan niya ng kooperasyon. Dahil dito, sumabog si Hee-ju. Hinarap niya ang pag-indifferent ng asawa at umalis bago pa maintindihan ni Baek si Ian ang nangyayari. Muling tumunog ang telepono niya, kidnapper ang kausap. Ininsulto ni Baek sa Ion ang kidnapper, pero nagulat siya nang sabihing katabi lang siya. Nang malaman na alam ng kidnapper ang kinaroroonan niya, nataranta si Baek sa Ion. Nakakita siya ng kahina-hinalang lalaki at agad sinundan ito. Pumasok siya sa banyo at kinuha ang telepono ng lalaki, pero nagkamali pala siya. Nag-alala siya sa asawa, kaya mas pinag-ibayo ang paghahanap. Hindi niya inilalabas ang impormasyon ng asawa, kaya akala niya nanakot lang ang kidnapper. Biglang binanggit ng kidnapper si Hong Hee-ju at ang tunay na nobya, si Hong In-ah. Napangasawa niya si Hee-ju dahil tumakas ang dapat niyang pakasalan. Dahil nalantad ang mga sikreto, sumuko na lang si Baek sa Ion sa mga hiling ng kidnapper. Gayunman, di alam ni sa Ion na ang kausap niya sa cellphone ay ang mute niyang asawa na si Hee-ju na gustong palayain na siya at balikan ang totoong bride niya. Dahil sa galit sa asawa, bigla siya nagsalita, hindi pala siya mute, siya ay nagpanggap lamang na pipi. Balak niyang mamatay kasama ang kidnapper, pero nakaligtas siya habang di tiyak ang kapalaran ng kidnapper sa likurang upuan. Muling nabuhay at ayaw ng maapi, kinuha niya ang nahulog na telepono ng kidnapper. Naalala niya na ang teleponong ito raw ay para lang tawagan si Baek sa Ion, may voice changer at di matutunton. Sa loob ng 10 minuto, nagpasya siyang tawagan at takutin ng asawa, pilitin siyang umalis o sirain ang kampanya ng ama nito. Ang ginawa ni Hong Hee-ju ay labis na ikinagalit ni Baek sa Ion.
Natakot siya, ibinaba ang tawag at lumabas ng banyo. Nakita niya ang galit na asawa sa sulok. Nagulat siya at tumakbo, pero nakita at hinabol ni Beck sa iyon. Walang imik, hinila niya sa silid at pilit hinubad ang damit. Nakita ang sugat sa leeg. Doon lang nakumpirma ni Beck sa iyon na pinagbantaan nga ng kidnapper ang asawa niya kahapon. Akala ni Hee-ju na huli siya, yun pala gusto lang niya na sagutin ni Hee-ju ang mga tanong niya gamit ang phone, kaya gumaan ang loob niya. Matapos mag-usap, naniwala si Beck sa iyon na hindi nagsinungaling ang kidnapper kahapon. Nainis si Sion, tinatanong niya bakit di sinabi ng asawa ang malaking issue at nagdabog bago umalis. Nang hina si Hee-ju sa takot na baka malaman niyang siya ang tumawag sa bahay. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang tawag at ramdam na ramdam niya ang galit ni Beck sa iyon. Naalala niya ang pagkabastos nito kanina, pero kakaiba, wala siyang sama ng loob. Nang marinig ang tunog ng keypad, agad niyang itinago ang cellphone sa bag. Pagpasok ni Beck sa iyon, hiningi niya ang susi, hinulang nasa bag ito. Lumapit siya para kunin ito. Takot na makita ang ibang phone, pinigilan ni Hee-ju at iniabot ang susi ng kotse. Si Baek Seon, hawak ang susi, pumunta sa garahe para tingnan ang kotse. Nag-alala siya sa nasirang upuan. Doon lang naalala ni Hee-ju na titingnan niya ang dashcam. Nagmadali siya sa basement, pero agad tinanong ni Baek Seon kung paano niya naibalik ang kotse. Sinabi niyang tumawag siya ng tow truck. Tinanong ni Baek Seon kung bakit walang na-record ang dashcam. Kinabahan si Hee-ju, pero gumaan dahil hindi rin niya alam kung bakit walang recording. Habang nag-uusap sila, may motorsiklong humarurot papunta sa kanila. Nag-alala si Baek Seon, hinila si Hee-ju at sinaway ang rider na mag-ingat sa susunod. Nang umalis ang rider, napansin nilang masyadong malapit sila at agad naghiwalay. Sinabi ni Baek Seon na mag-resign na siya sa trabaho. Tinype ni Hee-ju sa phone na ayaw niyang mag-resign. Sabi ni Baek Seon, kailangan ng bantay kung magpapatuloy siya sa trabaho. Pumayag si Hee-ju basta hindi masyadong halata. Pagkaalis ni Hee-ju, humingi siya ng tulong sa kaibigan para mabawi ang data ng dashcam. Pagkatapos nito, umuwi siya at nakita ang kanyang ina na nagsabing dapat magbitiw si Hee-ju sa trabaho habang may eleksyon at pinuna ang kasal na sana'y kinansela na lang bilang sakripisyo para sa alyansa ng pamilya. Sumagot si Baek Seon na kung hindi dahil sa pagtakip ng Chongyon sa mga iskandalo ng ama niya, hindi siya pipilitin nito na pakasalan ang anak ng lalaki. Nang biglang tumunog ang telepono, inakala ni Baek Seon na ito ang kidnapper. Hindi siya inihanda ng mga turo ng kanyang ina sa ganitong mga sandali ng kaguluhan. Maraming bagay ang nagpagulo sa kanya. Kinabukasan, iniulat ng kanyang mga tauhan na walang nakuha ang kanilang investigasyon. Walang kapaki-pakinabang na footage na nakuha mula sa mga CCTV sa kalsada. Pati ang listahan ng bisita sa hapunan ng embahada ay walang kahina-hinalang tao. Habang nasa meeting, nakatanggap siya ng text mula sa seguridad na nawala nila si Hong Hee-ju na dapat nilang bantayan sa hukuman. Dahil dito, hindi na makatutok si Baek Seon sa pulong. Kalaunan, ipinaalam ng seguridad na nakita nila si Hong Hee-ju na nakikipagkita sa isang lalaki. Kaibigan pala ito mula 3 taon na ang nakalipas, bago pinutol ni Hee-ju ang lahat ng ugnayan pagkakasal niya. Nagkataong dumating ang lalaki sa hukuman bilang saksi at aksidenteng nasalubong si Hee-ju. Halata na may malalim na damdamin noon ang lalaki kay Hee-ju dahil natuto siyang mag-sign language para makausap ito. Sa bahay, pinipilit ng ina ni Hee-ju na magsuot siya ng mapang-akit na damit panloob para magbuntis. Binabanta ang itigil ang tulong sa tunay niyang ama kung tatanggi. Wala nang nagawa si Hong Hee-ju kundi sumunod at subukang magbuntis dahil ang ama niya ang kanyang kahinaan. Pagkatapos maligo, isinuot ni Hee-ju ang sexy na combat gear at tinawagan si Baek Seon gamit ang cellphone ng kidnapper. Nang marinig na hindi makikipagkompromiso si Baek Seon, nagpadala si Hee-ju ng larawan, pinatigas ang loob. Nalito si Baek Seon sa larawan hanggang nanlait si Hee-ju. Tinanong bakit di makilala ang nunal sa hita ng asawa. Nagulat si Baek Seon, tumawa at tinanong kung may asawa ang kidnapper. Kaswal na sumagot si Hong Hee-ju na may asawa siya, tapos itinuwid na single, naglantad ng kahinaan. Napag-isip ni Baek Seon na perwisyo ang tumatawag, nangahas man lang gamit larawan sa internet, malinaw na ulirang bastos. Mukhang kailangan ng karagdagang kaso ng kabastusan kapag nahuli na siya. Sinabi ni Baek Seon sa kidnapper na siya ang pinaka-nakakakilala kay Hong Hee-ju, dapat maingat sa pananakot o pangingikil. Galit na hinamon ni Hong Hee-ju na pumunta at mag-verify mismo. Pagkababa ng telepono, nagulat si Hee-ju sa sarili niyang sinabi. Sa oras na yon, natuntunan ng team ni Baek Seon ang lugar ng signal. Inutusan niya ang mga tauhan na ituon ang investigasyon sa mga lalaking kakadiborsyo lang o nagbabalak magdiborsyo. Habang tinatrace ang pinagmula ng larawan, nag-alinlangan si Baek Seon sa pagiging totoo nito.
maging ang kanyang mga tauhan ay naramdaman ang kanyang galit. Samantala, nainis si Hijo sa sinabi niya at sa pagduda ni Baek sa iyon sa larawan. Sabi niya kilala niya ito ng husto, pero kinuwestiyon ang larawan. Hindi niya alam, pauwi na pala si Baek sa iyon. Pagpasok niya, agad siyang tumakbo sa kwarto nito. Sa unang pagkakataon, hinila ni Baek sa iyon ang kumot ng hindi muna itinaas. Sa sandaling iyon, mahigpit na nakahawak si Hijo sa kumot, nagdulot ng tensyon. Bigla, hinila ni Baek sa iyon ng malakas, nawalan sila ng balanse at nahulog siya sa ibabaw ni Hijo. Biglaan ang pangyayari, kaya't hindi sila nakapaghanda. Natigilan si Hijo, nakatitig sa asawa bago nahiyang umiwas ng tingin. Ngunit nang makita ito, agad na nabawi ni Baek sa iyon ang composure at dahan-dahang tumayo. Inutos niya kay Hijo na mag-apply bilang sign language interpreter sa tanggapan ng Pangulo. Hindi niya napagtanto kung gaano siya kahalaga kay Baek sa iyon. Noong bagong kasal sila, ngumingiti si Baek sa iyon kapag nakikitang nakatulog si Hijo habang naghihintay. Pero paggising nito, magseseryoso siya at sasabihing huwag sundin ang biyenan at magkunwaring mag-asawa sila. Pagkaalis niya, napuno ang isip ni Hong Hee-ju ng mga malabong eksena kanina. Nagtataka siya, bakit di tiningnan ang hita niya, mabuti na lang, at di siya nalantad. Kinabukasan, si Baek Saeon, na maagang umaalis ay nasa sala pa, kakaibang nagluluto ng almusal. Sa usapan nila, tinanong niya si Hong Hee-ju kung sino ang lalaking nakasama niya sa korte kahapon. Diretso sinabi ni Hee-ju na kaklase niya ito sa kolehiyo. Nang marinig ito, kitang-kita ang pagkadismaya ni Baek Saeon at nagduda kung mapagkakatiwalaan ba ito. Nang makita ang reaksyon ni Hee-ju, lalo pang sumeryoso ang mukha ni Baek Saeon. Mabuti na lang at tumawag ang tauhan niya, may pag-usad daw sa pagsusuri ng na-record na usapan. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Hee-ju na tapusin ang pagkain. Kinahahapon, binisita ni Hee-ju ang kanyang amang may Alzheimer's sa ospital. Marami siyang nakalimutan pero alam pa rin na pangarap ni Hong Hee-ju maging news anchor. Kaya hinayaan niyang kunin siya ng ex-asawa na lalong nagpaayaw kay Hee-ju na kontrolin ng ina at pakasalan si Baek Saeon. Talagang pagod na siya. 10:00 ng gabi, naghihintay si Baek Saeon sa tawag ng kidnapper ayon sa usapan. Puno ang isip niya ng mga nakita sa CCTV. Malinaw nakuha ang kidnapper na sumasakay sa kotse ni Hong Hee-ju. Nang ipakita sa kaibigan na reporter, sinabi nitong baka may kabit ang asawa, kaya nag-overthink si Saeon. Tumunog ang telepono ng 10:00 mismo. Di maintindihan ni Baek Saeon bakit balisa ang kidnapper, kaya hinintay niya ng hipo-minuto bago tumawag pabalik. Pagkatapos, agad niyang ibinaba ang telepono nang ma-disconnect. Sinubukan ulit ni Hong Hee-ju tumawag ngunit tinanggihan. Sabik siyang naghintay ng 50 minuto bago tumawag muli. Nang sumagot, parang katabi niya si Baek Saeon, pinupuri siya at sinasabing patuloy na sumunod. Bigla, may narinig na malakas na pagsabog sa malapit. Nang makabawi, tinawagan niya ulit si Baek Saeon pero patay ang telepono. Naramdaman niyang may mali kaya agad umuwi. Kahit hinanap sa buong bahay, hindi niya nakita ang asawa. Kaya nag-antay siya sa sofa hanggang kinaumagahan. Pagkagising, nabalitaan niyang may pagsabog sa gusali ng asawa, may mga nasugatan. Ang tawag ni Hong Hee-ju ay napagkamalang banta, kaya binansagang terorista siya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Si Baek Saeon, may alikabok at dugo, lumapit. Agad niyang dinampot si Hee-ju at inilagay sa hapagkainan. Sinasabing may mahalagang ebidensya sa kanyang asawa na kailangan para malutas ang misteryo at kailangan niya ang kooperasyon nito. Pagkatapos makaligtas sa pag-atake ng bomba, dali-dali siyang umuwi at iniwan ang asawa sa kama sa silid. Tinanong niya kung kilala nito ang dating kidnapper o may hinala kung sino ito. Nang itanggi niyang may alam, tumaas ang galit ni Baek Saeon. Hindi niya maintindihan bakit parang kilalang-kilala siya ng mga kidnapper, nagpadala pa ng masiselang larawan. Natakot si Baek Saeon na baka may birthmark nga ang asawa sa binti. Habang nag-aalala si Hee-ju na baka maging masyadong komplikado ang sitwasyon, tinanong niya ang asawa kung ano ang ginagawa nito at gaano siya kakilala ng lalaki. Binigyang diin niya na siya'y dinukot at nasugatan ang kanyang asawa. Ang mga kilos ni Baek Saeon ngayon ay tila may pinapatunayan. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang isang tauhan na nakatulong kay Hong Hee-ju na makaiwas sa karagdagang pagsisiyasat. Sa ibang lugar, natuklasan ng tauhan na may ilang ulat ng panununog na isinampa sa pulisya sa nakaraang 6 na buwan. Napag-alaman ni Baek Saeon na ang kidnapper ay nagplano ng panununog bilang takip sa krimen o ito'y nagkataon lamang.
Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, kausap niya ang kidnapper ng sumabog, kaya hinala niyang may kasabwat. Sa dami ng impormasyon ng kabilang panig, malamang na ito'y isang taong malapit. Tungkol sa banta sa recording, sinabi niya sa pulisya na ito'y binago. Nagkataong narinig ni Hee-ju ang kanilang usapan mula sa labas ng pinto. Maya-maya, lumabas si Baek-saeon, balak suriin kung nahak ang telepono ng asawa. Bagamat nag-aalangan, sumunod si Hee-ju. Di inaasahan, habang namumulot ng bubog, sinabi ni Baek-saeon na kulang sa profesionalismo ang asawa. Sa kabila ng pag-asa sa kamay para sa kabuhayan, hindi niya ito inalagaan. Bigla niyang inagaw ang phone ni Hee-ju, kailangang magpalit daw at umalis agad. Dahil dito, wala nang magawa si Hee-ju. Nakatanggap ang kidnapper ng mensahe, huwag kumilos ng sarili mula sa teacher. Si Baek-saeon, wala siyang nakitang masama sa phone ng asawa, messaging app lang. Naalala na malapit si Hee-ju sa senior, binasa niya ang chat nila ng maingat. Nalaman niyang nagturo ito sa ampunan at may plano silang maghapunan ng asawa niya. Siyempre, hindi mapakali si Baek-saeon. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa kaibigan. Nang magkasama na sina Jang-woo at Hee-ju, pumasok si Baek-saeon. Balak niyang guluhin ng bahagya ang kanilang pagpupulong. Bigla siyang nakatanggap ng text mula sa fan na ginamit niyang dahilan para pumunta sa kainan kung nasaan si Hee-ju. Nagkunwari siyang nagkataon lang na nakita ang asawa, pinapanood itong nakikipagkwentuhan at tumatawa sa iba. Hindi na napigilan, sarkastiko niyang inistorbo sila at naging bastos. Nang subukang painumin siya ni Jang-woo, tinaob niya ang baso, naiwan silang walang imik at nagsinyas na lumipat. Nang malapit nang umalis ang asawa, tinanong niya ang trabaho at estado ng lalaki para hindi lumala ang sitwasyon. Nang mapansing masama ang balak ni Baek-saeon, nagsinyas si Hong Hee-ju na sumunod sa kanya, ngunit binaliwala ito. Ngunit may tumawag na assistant sa tamang oras, kaya napilitang lumayo para sumagot. Pagkatapos ng tawag, lumingon siya at nakitang galit na galit ang kanyang asawa na parang namamagang maliit na kuneho. Sa sandaling iyon, tumigil na sa pagpapanggap si Baek-saeon. Nang ipapaliwanag sana ni Hong Hee-ju na hindi ganoon ang senior kinuha ni Baek-saeon ang telepono niya na parang ayaw niyang malaman pa ang tungkol dito, sa tingin pa lang niya. Dahil sa labis na selos, tinanong niya kung gaano kakilala ni Hee-ju ang senior para maunawaan siya ng husto kahit magkakilala na sila ng 20 taon. Sarkastiko niyang sinabi na akala niya'y kilalang-kilala na niya si Hee-ju, pero ngayon, baka hindi pala lahat alam niya. Umalis siyang galit na galit, iniwan si Hee-ju na naguguluhan at natapos ng masama ang pagtitipon nila. Pagbalik sa opisina, agad inutusan ni Baek-saeon ang kanyang tauhan na imbestigahan si Jang-woo. Laking gulat niya nang hindi lang kilala ng tauhan si Jang-woo, kundi malaking tagahanga pa nito. Lumabas na si Jang-woo ay sikat sa isang platform ng maikling video. May 200,000 followers, lalo na sa mga babae. Nang marinig ito, naging luntian ang mukha ni Baek-saeon sa inggit. Ngunit, mali ang pagkaunawa, ipinakita ng tauhan ang fitness videos ni Jang-woo, pinupuri ang katawan niya bilang obra maestra. Matalim ang tingin ni Baek-saeon sa tauhan, malinaw na nagseselos. Nang gabing iyon, habang tatawag sana si Hong Hee-ju kay Baek-saeon, bigla itong umuwi ng maaga. Nagsinungaling siyang bababa para bumili. Pero si Baek-saeon mismo ang lumabas matapos magtanong. Sinunggaban ni Hee-ju ang pagkakataon at tinawagan agad ang kanyang asawa. Lumiko si Baek-saeon sa kanto kung saan hindi siya makikita mula sa bahay para sumagot. Hindi niya maintindihan bakit laging iginigiit ng kidnapper na hiwalayan niya ang asawa niya. Siguro may pakinabang dito para sa kidnapper. Halos nababaliw si Hee-ju. Nagtatanong bakit di siya makalaya sa magandang pag-aasawa. Habang lalo siyang nagtutulak, mas lalong naghihinala si Baek-saeon. Binalaan niya ang kidnapper na di susunod sa gusto nila at sinabing dapat nang tumigil ang mga pangyayari. Dahil di pa nabibili ang hiling ni Hong Hee-ju, tinapos niya ang tawag. Mabilis na bumalik si Baek-saeon, dala ang mga binili. Paghubad ng Amerikana, sinabing di niya iiwan ang asawa, inamin para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Binigyang diin niya na ang reputasyon at posisyon ng pamilyang Baek ay hindi dapat madungisan ng mga tagalabas. Natigilan si Hee-ju, iniisip kung iyon ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw niyang magdiborsyo. Bago pa niya maunawaan ang sitwasyon, pumasok na si Baek-saeon sa kanyang silid. Nang sumunod siya, nakita niya itong nakahiga na sa kama, inuutusan siyang humiga rin. Siyempre, tumanggi si Hong Hee-ju. Hindi inaasahan, pinatay ni Baek-saeon ang ilaw ng silid. Isang taktikang gumana dahil si Hong Hee-ju, bigo, ay kumuha ng unan at humiga sa tabi niya. Sa halip na magalit, humiga siya, nakapatong ang ulo sa kanyang braso.
Ginawa niya ito dahil sa takot na baka saktan ng kidnapper ang asawa. Alam na kung nahanap ang opisina, mahahanap din ang bahay. Pakiramdam niya, ang paghiga sa tabi ni Hiju ay makakatulong para makatulog ito ng payapa. Bukod dito, umasa si Baek Sayon na makalimutan ni Hiju ang pagdukot at banta tungkol sa bangkay. Unti-unti, nakatulog si Hiju. Nang makita ito, tahimik na lumabas ng kwarto si Baek Sayon. Noong bata pa, nakaligtas si Hiju sa aksidenteng ikinamatay ng kapatid niya. Para sa suporta ng ikatlong amain, pinilit siya ng ina magkunwaring pipi buong buhay niya. Kinabukasan, natanggap ni Hiju ang video call mula sa ama, pero kidnapper pala. Alam ng kidnapper na may espesyal na telepono si Hiju at nasisiyahan sa mga banta kay Baek Sayon. Magkatugma ang kanilang mga layunin, kahit papaano. Gusto ng kidnapper magpatuloy ang tawagan, pero babantaan kung tatangkas siyang tumakas. Nakita ni Hiju ang ngipin sa kamay ng kidnapper at agad na umiyak. Mabilis siyang tumakbo sa nursing home, nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang ama at walang may-ari ang ngipin. Dahil naiulat na ang insidente, kailangan niyang bumalik sa presinto para tumulong sa investigasyon. Papunta sa istasyon, may maingay na broadcast sa radyo ng kotse na nagpaalala sa kanya ng pagdukot at maling akala na nasaktan ng ama, kaya't nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at gusto niyang magsuka. Kinailangang ihinto ng mga pulis ang kotse sa gilid ng kalsada habang nagsusuka si Hong Hiju. Bigla siyang natawa, iniisip kung gaano kaaba ang buhay niya, pinilit ng ina noong bata at ininsulto bilang matanda. Namuhay siya sa takot, nagtataka kung may tunay na nakasama sa kanyang paglalakbay. Nang mga sandaling iyon, dumating si Baek Sayon na may 3 kotse ng pulis at sinabing siya mismo ang maghahatid kay Hiju. Sa harap ng 2 pulis, inamin niya ang kanilang kasal pero humingi ng lihim dahil sa kanyang espesyal na posisyon. Bilang pasasalamat, nangako siyang babayaran ng maayos ang mga pulis sa ibang pagkakataon. Nagalit at nagulat si Baek Sayon nang malamang tinargetan ng kidnapper ang kanyang biyenan, saka sumakay sa kotse. Samantala, si Hong Hiju ay umiyak ng todo. Si Baek Sayon, nagulat at natuwa, ay mahinang nag-abot ng panyo sa asawa habang bumubulong na pangit siya kapag umiiyak. Agad niyang nilinaw na hindi niya ito sinabi para manlait. Naniniwala lang siya sa pag-iyak ng hayagan kung kinakailangan. Maya-maya, nagmaneho si Baek Sayon patungo sa isang mamahaling hotel at pinaalala kay Hong Hiju ang espesyal na araw na iyon. Pagpasok sa guest room, nais makausap ni Baek Sayon si Hong Hiju dahil sa maraming nangyari kamakailan, mula sa pagdukot hanggang sa insidente sa nursing home ng kanyang ama. Kahit hindi sila humingi ng investigasyon ng pulisya, kung magpapatuloy ito, hindi na maiiwasan. Kailangan maintindihan ni Hiju na kung hindi ang mag-asawa ang biktima, sa kanya magsisimula ang investigasyon ng pulisya. Hinimok niya na kung may itinatago, hindi pa huli para ibunyag ito. Hindi sumagot si Hiju at nakitang nag-aalangan siya. Iginalang ni Baek Sayon ang kanilang relasyon at sinabing hindi niya ito pipilitin. Biglang tumunog ang doorbell. Serbisyo ng hotel iyon. Tumawag si Baek Sayon bago pumasok. Alam niyang halos hindi kumain ang asawa niya buong hapon. Nag-order siya ng ilang pastries at prutas. Ang araw na to dapat pamilya ang magkakasama, pero nauna si Baek Sayon sa dinner dahil sa pag-aalala sa pagod ni Hong Hiju. May ibang balak pala ang tatay ni Baek Sayon sa imbitasyon niya. Gusto niyang gamitin ang katayuan ng anak para makakuha ng mas maraming boto sa eleksyon. Maya-maya, dumating si Hiju sa kainan. Bago kumain, sinabi niya na nag-aalala si Chairman Hong na matalo sa eleksyon dahil di binigay ang panganay, pinalit ang may kapintasan na anak. Tingin ni Hong Hiju sa sarili, parang produktong binebenta ng mura, walang silbi, di man lang makapaghanap buhay. Walang imik si Hong Hiju, tumayo si Baek Sayon. Dinala niya ang kamerang naiwan ng paparazzi, pinigilan ng tatay na gamitin ang dinner para sa kampanya, at binalaan, wag nang ulitin. Tapos, naghanda na siyang umalis kasama si Hong Hiju. Nang paalis na sila, itinapon ng matanda ang baso sa kanila. Dahil sa mabilis na reaksyon ni Baek Sayon, hindi natamaan si Hong Hiju. Nagalit si Baek Sayon at nagpasyang putulin ang ugnayan sa mga magulang. Sa elevator pabalik, mahigpit na hinawakan ni Baek Sayon ang kamay ng asawa. Ipinaliwanag niya na may ganyan talagang magulang, kahit sarili nilang kadugo pinagpapalit nila. Pinayuhan niyang huwag pansinin ang sinasabi ng mga taong ito. Kinabukasan, nalaman ng tauhan ni Baek Sayon na maraming post si Jang Woo tungkol sa arson.
Samantala, naging host si Jang Woo sa isang crime show ng hapon na iyon. Nagsimula ang pagpili ng sign language interpreter at namukod tangi si Hong Hee-ju. Nagsimula siyang mag-sign bago pa magsalita ang speaker sa video na ikinagulat ni Baek Sayon. Pumunta siya sa lugar ng interview at tinanong si Hong Hee-ju kung alam niya ang script at bakit nauna siyang mag-sign. Ipinaliwanag ni Hong Hee-ju na pinagsanayan niya ang video dahil hinahangaan niya si Baek Sayon at matindi ang kanyang paghahanda. Pangarap niyang maging sign language interpreter ng ahensya na agad mauunawaan ang tagapagsalita kapag nagsalita. Bigla, nagbago ang tono ni Baek Sayon at tinanong kung talagang hindi makapagsalita si Hee-ju. Mali ang pagkaunawa ng kasamahan, sinabing hindi hadlang ang kapansanan dahil trabaho naman ng interpreter ang mag-sign ng naririnig. Pagkatapos ng interview, halatang nainis si Baek Sayon, hindi alam hanggang kailan magpapanggap ang asawa. Naunawaan din niya kung bakit tiwala si Hee-ju, nagsabing mas mahusay siya kaysa ibang kandidato. Kinabukasan, ipinagdiwang ng Chingin Daily ang anibersaryo nito. Si Hee-ju, bunsong anak ng pamilyang Hong, hindi pa dumating nang harapin siya ng kanyang ina. Itinulak niya ang anak sa stall, tinanong bakit inilipat ang ama ni Hee-ju nang walang pasabi, nagbantang hindi magbabayad. Hindi naghintay ng paliwanag, inalis ang shawl ng anak. Sinabi na mas makaakit ng pansin kung wala ito. Dahil sa alak, tumayo siya sa gilid ng bubong at tinawagan si Baek Sayon. Tinatanong kung anong maganda sa asawang malungkot at mahiyain, parang dagdag lang sa kapatid. Nakakagulat, pinuna ni Baek Sayon ang makitid na pananaw ng mga kidnapper. Sinasabing si Hee-ju'y mapagmasid, madalas inaapi ng iba, at ang pagtanggap niya sa kasal ay tanda ng pagmamahal niya sa kanyang ina. Ipinagmalaki niya na may panahon siyang ayaw kumain at magsalita dahil sa ingay. Pero si Hong Hee-ju lang ang nagbigay ng kapayapaan, nakakahinga siya ng maluwag kapag kasama niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang elevator at bumukas ang pinto. Lumingon si Hong Hee-ju at nakita si Baek Sayon na may hawak na shawl. Pareho silang may hawak na telepono, nagtitigan sila. Napabuntong hininga si Baek Sayon, hindi dahil natuklasan niyang kakaiba si Hee-ju, kundi nakumpirma na marunong siyang magsalita. Pinasalamatan niya ang pulis sa pagpapakita ng CCTV, kung saan malakas na humingi ng tulong si Hee-ju sa takot, inihayag na alam niya ito noon pa. Nahuli ni Baek Sayon si Hee-ju na may kausap ng natataranta. Natumba si Hee-ju. Mabilis na lumapit si Baek Sayon para protektahan siya. Bagamat tinanong niya ito, tumingin lang si Hee-ju sa kanya ng luhaan. Hindi na nagpumilit si Baek Sayon, maingat na tinulungan siyang magsuot ng coat at pinauna. Kahit tinawagan siya tungkol sa malapit na kidnapper, hindi niya pinaghinalaan si Hee-ju kundi nag-alala sa kanya. Tumakbo siya sa hagdanan at napanatag lang ng makitang ligtas si Hong Hee-ju. Para makausap si Hee-ju, binalikan ni Baek Sayon ang kanilang kabataan. Minsan, muntik siyang kagatin ng mabangis na aso, pero hindi siya sumigaw. Pinrotektahan siya ni Baek Sayon at tinuruan lumaban sa pang-aapi mula sa magulang o iba. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang dalawa. Gusto ni Baek Sayon harapin si Hong Hee-ju tungkol sa pagtatago, pero natakot sa sagot at hindi na lang pinilit. Tinanong niya ang subordinate kung may itinatago ang mag-asawa sa isa't isa. Sabi ng subordinate, basta hindi tungkol sa pera, hindi problema. Minsan, kailangan magbulag-bulagan sa mga lihim para magbigay ng espasyo. Dahil perpeksyonista si Baek Sayon, naisip niyang dapat kontrolin ang kanyang galit. Samantala, ipinagdiwang ng mga kasamahan ni Hong Hee-ju ang pagpasa niya sa translator interview. Hinimok siya ng mga kaibigan na ibahagi ang magandang balita sa pamilya. Si Baek Sayon lang ang pwede niyang tawagan, pero nahirapan siyang sabihin ito. Paulit-ulit siyang nag-type at nag-delete hanggang sa aksidenteng nakapag-send ng emoji. Nalito si Baek Sayon, paulit-ulit niyang tiningnan ang mensahe, hindi sigurado sa nakita. Pagkatapos ng meeting, tinititigan niya ang phone, excited, pero alinlangan kung paano sasagot. Nag-aalangan sa tono, binigyan ni Baek Sayon si Hee-ju ng business suit bilang regalo. Pinasukat niya ito ng ibang damit sa harap niya, pero tumanggi si Hee-ju. Nagulat si Baek Sayon, pero sabi ni Hee-ju, sobrang formal ng damit at wala siyang okasyon. Iminungkahi ni Baek Sayon na subukan niya ang mas simpleng damit. Habang naghihintay, kinumpirma ng assistant na babae ang boses sa voice analysis. Nagulat pa rin na humaling si Baek Sayon nang lumabas si Hong Hee-ju sa fitting room. Nilapitan niya ito at sinabing masama ang pagmamaliit sa sarili. Gusto niyang tulungan siyang iwasan ito. Hindi nila alam, nasa labas ng tindahan ang kapatid ni Hee-ju na si Hong Il-kyung at pinagmamasdan sila.
Inanyayahan ni Hiju si Seon na kumain. Habang nag-uusap tungkol sa kakainin, may dumating na mensahe ng pagbati mula sa isang senior. Bigla na lang naging alerto si Seon at tinitigan ang cellphone ni Hiju. Iyon pala'y ang senior na nag-aanyaya kay Hiju sa hapunan. Balak niyang tumanggi pero pinilit ni Baek na pumayag basta't kasama raw siya. Hindi nagtagal, pinagsisihan ni Hiju ang desisyon nang magharap ang dalawang lalaki sa hapagkainan. Direktang tinanong ng senior ang mga intensyon ni Baek. Nang makitang nahihirapan si Baek, pumagitna si Hiju. Binanggit ng senior ang pangarap ni Hong Hiju na maging broadcaster, kahit hindi siya makapagsalita noon sa kolehiyo. May senior sa broadcasting studio na nahulog agad sa kanya. Nagbiro ang isang babae na baka may romantic past sila, kaya nagsalita ng pabiro si Baek. Bagamat nagtataka siya sa kanilang kasaysayan, iginiit ng babae na may dahilan kung bakit ang isang gurong pipi ay bibisita sa isang broadcasting studio. Hindi sinasadyang binuksan ng kanyang mga salita ang mga lumang sugat ni Hong Hiju, kaya siya ay nagpaalam at umalis. Nang hindi bumalik si Hiju, hinanap siya ni Baek Seon. Nakakita siya ng magkapatid at bigla niyang naalala sina Hong Hiju at Hong Il-kyung. Dati siyang nagtuturo kay Hong Il-kyung habang nakaupo si Hiju sa tabi, nagpapasa ng mga mensahe. Gayunman, ginagawa ni Hiju ang kanyang mga salitang walang pasensya bilang panghihikayat, alaalang-alala ang mga salita ng kanyang biyenan. Hinala ni Baek Seon na ang hiling ng kidnapper na diborsyo ay para kay Hong Il-kyung. Kaya nang tumawag muli ang kidnapper gamit ang telepono ni Hong Hiju, tinanong niya kung para kay Hong Il-kyung ito. Nang sasagot na sana ang tumatawag, may kotse na tumakbo sa pulang ilaw at mabilis na lumapit kay Baek Seon. Natigilan si Baek Seon, ngunit itinulak siya palayo ni Hiju na siyang nasaktan. Matapos gamutin ang mga sugat ni Hong Hiju, maingat na tinanong ni Baek Seon kung nagsalita ba siya kanina. Patuloy na itinanggi ito ni Hiju. Kinabukasan, nag-report si Hiju sa presidential press room. Hindi alam ng mga leader kung paano makikipag-usap sa kanya. Nakialam si Baek Seon, sinabing mag-aaral siya ng sign language at may panimulang kaalaman na. Sa gabay ni Hong Hiju, nagawa niyang magsenyas ng maayos, nakaramdam ng pagkakalapit sa kanya. Nang gabing iyon, sa department dinner para sa bagong dating, nagbago ang tingin ng lahat kay Baek Seon. Nakatanggap ang assistant ng abiso na umunlad ang voice analysis, natukoy na babae sa 20s ang tumawag. Samantala, nag-aalala si Hiju dahil may tawag siya mula sa kidnapper noong nakaraang gabi. Umamin ang kidnapper na siya ang sumubok bumangga kay Baek Seon nang makita ang ginawa ni Hiju. Tumawag siya para ipaalala ito. Tinanong ni Hong Hiju kung bakit gusto niyang makipaghiwalay. Sinabi niyang nasiyahan siyang makitang nasira si Baek Seon at siya raw ang pinakanakakakilala dito. Binalaan niya itong magdiborsyo agad dahil malapit nang matuklasan ni Baek Seon ang tunay niyang ugali. Nabahala si Hiju, hindi tiyak kung aamin kay Baek Seon. Hindi niya alam na naghihinala na si Baek Seon dahil sa mga kamakailan lang na pangyayari. Mahirap para sa kanya na hindi mag-isip ng ganoon. Ibinigay niya sa assistant ang recording mula sa pulis, inihambing sa boses ng kidnapper, pinaghihinala ang kasangkot si Hong Hiju. Nalungkot si Baek Seon at nalasing sa harap ng mga tauhan niya sa unang pagkakataon. Dahil nag-aalala, mabilis siyang sinundan ni Hiju. Pagdating niya sa garahe, wala na ang driver at natutulog na si Baek Seon sa upuan ng kotse. Pinaghirapan niyang iuwi siya kung saan sila'y nadapa at nagkataong naghalikan. Mahusay ang assistant at lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Nang makumpirmang halos magkapareho ang mga boses, nagising ang lalaki. Masakit lang ang braso niya at nakitang natulog sa tabi niya ang kunwaring piping asawa. Ingat siyang hindi gisingin ang asawa pero bigla itong nagmulat ng mata. Nagkatinginan sila't parehas na napatalon, unang beses nilang ganoon kalapit sa 30 taon. Kumabog ng malakas ang puso ng lalaki. Di maalala ang nangyari noong lasing, nag-alinlangan si Hong Hiju kung aamin sa kidnapping. Habang sabik na naghihintay si Baek Seon sa sasabihin niya, tumunog ang telepono. Nakita niya ang mensahe ng assistant niya mula kagabi. Ang mga tawag ng kidnapper kamakailan ay talagang mula kay Hong Hiju. Ngunit napag-alaman na ang unang tawag, pagsabog, at insidente sa sanatorium ay hindi. Ay ginawa ng iba at tiyak na hindi kasama si Hong Hiju bilang kasabwat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Baek Seon ang pagkatalo. Noon pa'y akala niya'y kontrolado niya ang lahat, makatwiran at maingat. Pero sa kabila ng mga babala, nagbulag-bulagan siya. Sinisi niya ang sarili sa kakulangan ng paghahanda, kaya nalula siya. Nang sunod silang magkita ni Hiju para sa sign language, ang mga salitang dapat niyang matutunan ay tungkol sa pagpapatawad. Tinanong niya kung paano isenyales ang pinapatawad kita. Matapos ang ilang pagsubok ni Hong Hiju, naisip niyang hindi pala madali magpatawad, kaya nawalan siya ng gana. Ang araw na ito ay isang makabuluhang araw. 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa desisyon ng biyenan, ikinulong ng ina ni Baek Seon ang anak sa villa, hindi niya makalimutan. Samantala, dahil sa mensahe ni Hong Il-kyung, hindi na maiwasan ni Hong Hiju ang pakikipagkita sa kanya.
Nabigla siya nang malamang hindi pala bingi o pipi ang kapatid, at lalo siyang natulala nang malaman na alam pala nito na nagkukunwari lang siya. Galit na umalis si Hong Hee-ju. Hinabol siya ng kapatid para humingi ng tawad, inaming naging makasarili noon. Ayaw niyang mag-isa sa kanyang paghihirap. Kailangan niya ng kasama sa kanyang kasawian. Hindi ito matanggap ni Hee-ju. Bakit siya tatahimik dahil sa ina o magsasalita dahil sa kapatid? Nanatili siyang tahimik, nagpapahayag ng galit sa sign language. May mas mahalagang sasabihin si Hong Il-kyung kay Hee-ju. Ipinaalam niya na hindi siya ang nagtulak kay Hee-ju kay Baek Sayon bago ang kasal. Si Baek Sayon pala ang humiling na gamitin si Hong Hee-ju para sa alyansa ng mga pamilya. Sabik makumpirma kay Baek Sayon, umuwi si Hee-ju. Ngunit nakita siyang naghahalughog sa kwarto. Nahuli sa akto, sinabi ni Baek Sayon na hinahanap niya ang sarili niyang cellphone. Bigla, may nakakuha ng kanyang atensyon. Nang ilabas niya ito, natawa siya. Nagulat sa hindi kilalang bahagi ni Hong Hee-ju. Sinubukan niyang agawin ito, nagresulta sa pagkakahiga nilang dalawa sa kama. Ang pamilyar na eksena ay nagpaalala kay Baek Sayon ng pagkakalapit nila noong nakaraang gabi. Mabilis niyang itinulak si Hee-ju palayo at tumakas. Pagkatapos, tumakbo siya para makalma ang sarili. 10:00 ng gabi, gaya ng inaasahan, tumawag ang kidnapper. Ngayong alam na si Hong Hee-ju ito, mas komportable si Baek Sayon sa usapan. Araw-araw silang nag-uusap. Naiintindihan siya ng kidnapper, kaya gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Napagkasunduan nilang magsalitan sa pagtatanong sa isa't isa. Nalaman ni Baek Sayon na talagang nanganganib si Hee-ju. Habang gustong malaman ni Hee-ju kung hostage pa siya, inamin ni Baek Sayon na may bangungot siya mula pagkabata. Noon, ang pag-iensayo ng hand signs kasama si Hong Hee-ju na nagpapakalma sa kanya ay tumulong sa kanya. Ang unang layunin niya sa paghingi ng kamay ni Hong Hee-ju ay para tulungan itong makatakas sa pamilyang parang bilangguan. Ngunit hindi sinasadya, siya ang naging bagong bilangguan nito. Sinabi ni Hee-ju na gusto niyang makipaghiwalay dahil ayaw na niyang umasa pa. Pagkatapos ay nilinaw ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Itinutulak ni Baek Sayon si Hong Hee-ju palayo dahil akala niya'y hindi ito ang kasal na gusto nito. Binalak niyang pakawalan ito kapag dumating na ang tamang panahon. Pero kung ito ang gusto ni Hee-ju, iba na ang mangyayari. Magsisikap siyang baguhin ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal, napansin ni Hee-ju ang pagsisikap ni Baek Sayon. Sa araw ng team building, para masiguro na may espesyal na baon si Hee-ju, nag-order si Baek Sayon para sa lahat. Sa biyahe, ginamit niya ang kanyang posisyon para maupo sa tabi ni Hong Hee-ju. Samantala, nakatanggap ng mensahe ang kidnapper na kumilos sa araw na yon. Hindi alam ang paparating na panganib, pinagmasdan ni Baek Sayon ang natutulog na Hong Hee-ju. Pagdating sa destinasyon, sabik na nagboluntaryo si Baek Sayon na maging kapartner si Hee-ju. Masayang niyakap niya ito ng paikot, ikinagulat ng lahat ng empleyado. Nakakagulat na ang kanilang boss, 3 taong may asawa, ay biglang yumakap sa bagong empleyado. Nag-alok lang si Baek Sayon ng awkward na paumanhin. Ang gusto niyang gantimpala ay litrato kasama si Hong Hee-ju. Gumawa siya ng heart sign. Sumunod ang hiking, kung saan mabilis na naunahan ni Baek Sayon at Hee-ju ang lahat. Tuwing bumagal si Hee-ju, hihinto at maghihintay si Baek Sayon, nag-aalala na baka magkasipon siya. Itinali niya ang kanyang jacket sa baywang ni Hee-ju. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tuktok at naranasan ng panandali ang katahimikan. Bigla, pinalibutan ng mga tagahanga si Baek Sayon, gusto ng litrato, itinulak si Hong Hee-ju sa railing. Sa isang sigaw, nahulog si Hee-ju sa bangin. Pagdating ng rescue team, bumaba na si Baek Sayon para maghanap ngunit walang bakas at labis siyang nag-aalala. Nang magkamalay si Hee-ju, gabi na. Naalala niyang itinulak siya sa platform. Nakaramdam ng takot at pangamba. Sira ang kanyang cellphone, pero may gumagana pang phone ng kidnapper sa kanyang bag. Ito'y nakaset para tumawag lang kay Baek Sayon. Matapos mag-isip at maghanda, tinawagan niya si Baek Sayon. Hindi siya nito inilantad. Nang marinig ang mahinang boses ni Hong Hee-ju, nag-alala siya at hinikayat itong hanapin ang first aid kit at flare. Nag-alala si Baek Sayon nang walang ingay, pero humupa nang sumagot siya. Tinanong niya ang kidnapper tungkol sa kalagayan ng babae. Ginamit ni Hong Hee-ju ang lakas niya para sindihan ang flare, na ikinasaya ni Baek Sayon. Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng signal. Nakita ni Sayon ang mahinang asawa at dinala ito sa ospital. Nahilo man, tiyak si Hee-ju na nakikinig si Sayon sa kilos, kahit tahimik siya. Pinagsisihan niyang hindi niya sinabi ang nararamdaman niya sa kanya. Nang magmulat siya at makita ang pag-aalaga ni Sayon, nagsalita siya para manatili ito. Alam ni Hee-ju na hindi na maitatago ang totoo, pero hindi siya kinonfront ni Sayon. Inisip niya na baka gamitin ito para hiwalayan siya at humingi ng malaking bayad. Nang makita niya ulit si Sayon, nawalan siya ng tapang na magsalita. Sa katahimikan niya,
Tiniyak ni Sayon na alam niyang marunong siyang magsalita. Hindi niya inilantad ang pagkakakilanlan ng kidnapper at nagdahilan pa para pagtakpan ito. Kahit nagtangkang umamin si Hee-ju, pinigilan siya ni Sayon, pinahinga muna sa ospital habang inasikaso niya ang media sa labas. Kumalat ang balita ng pagkahulog sa bangin at ginawang pampulitikang pag-uusig ni Kandidato Baek, kinondena ang mga kriminal bilang ama sa media. Ang galaw na ito ay inihanay si Sayon sa kanyang kampanya at tinutukan ang mga karibal. Gayunpaman, minamaliit niya si Sayon na nagsabi sa PR na itago ang pagkakakilanlan ng nahulog. Hinarap niya ang ama, binalaan na umatras o harapin ang paghihiganti. Galit na sinabihan siya ng ama, ipinaalala ang ibinigay na pagkakakilanlan. Lumabas na si Sayon ay kapalit din, sa pilitang ipinasok sa pagkakakilanlang ito noong bata pa. Nagdala si Sayon ng prutas sa ospital, at nang marinig si Hee-ju, nahirapan siyang mag-adjust. Nang malaman ni Hee-ju na sa kwarto rin matutulog si Sayon, nagpanik siya, pero false alarm lang pala. Maingat na hinugasan, pinatuyo, at sinuklay ni Sayon ang buhok ni Hee-ju. Nakita ni Sayon ang mga peklat ni Hee-ju, nagsisi siya, at nanghihinayang na wala siyang nagawa para sa kanya. Tinulugan niya si Hee-ju, binati ng magandang gabi, at nakatulog ito na mainit ang ulo at mabilis ang tibok ng puso. Paggising niya, wala na si Sayon sa silid. Hindi na siya makontak sa telepono. Nang malapit na mag-10 PM, tinawagan siya ni Hee-ju, nagpanggap na kidnapper. Nagulat siya nang magaan magsalita si Sayon, tinanong kung maganda siya at inisip ang hubog niya, puno ng panliligaw. Pagkatapos mangasar, sinabi niyang makipagtulungan ang kidnapper sa kanya para mahuli ang lalaki. Habang hinahanap si Hee-ju, nangako siyang ibabalik ang pagdurusa nito ng 100 ulit. Inihayag niya sa publiko na ang pagbagsak sa talampas ay hindi aksidente kundi sinasadyang pinsala. Mali ang pahayag ni Sayon na siya ang biktima. Sinabing pinagbantaan siya at nilinaw na hindi ito political persecution. Base sa surveillance at paglalarawan ni Hee-ju, inilabas niya ang sketch ng suspect. Ang kriminal, nakita ang sariling sketch, galit na nagreklamo sa guro na siya raw nagtulak kay Hee-ju. Tinanong niya bakit gustong patayin ng guro si Hee-ju at kung hindi ba si Sayon ang target nila. Sumagot ang guro na hindi na magdidiborsyo si Hee-ju at ipadama kay Sayon ang pagkawala ng mahalaga. Napanood ni Hee-ju ang balita at nakita na si Sayon ay nakakatanggap ng maraming atensyon. Nag-alala siya sa kalagayan niya. Bigla, nag-text ang kriminal, hinihingi ang telepono at sinabing darating agad. Nakitang nakabukas ang pinto. Si Hee-ju, di pinansin ang hiringgilya. Tumakbo't isinarat ni Locke ito. Kahit anong gawin niya, di umalis ang tao sa labas. Natakot siya hanggang marinig ang boses ni Seeon. Alam niyang takot siya, kaya humiga siya sa tabi niya, niyakap at sinabing di siya takot o nagsisisi. Sinabi niyang matulog na muna. Di makatulog si Hee-ju, malapit na ang 10 PM, tahimik na lumabas at tinawagan si Seeon bilang kidnapper. Una niyang tanong ay kung kailan siya darating para hulihin siya. Nag-ayos siyang makipagkita kay Seeon, nag-aalala sa magiging reaksyon nito sa kanya. Nang magpa siyang huwag nang tumakbo at ayaw iwan si Seeon, tinulak niya ang pinto ng ospital, ngunit wala na si Seeon. Inimbitahan siya ni Seeon sa amusement park, isang lugar na may kaugnayan sa kanyang kabataan at isang trahedya, kaya't naging bawal na salita ito sa kanilang pamilya mula noon. Gusto ni Seeon gamitin ang lugar para harapin ang nakaraan. Sa huli, nagkita sila sa mataas na tore ng parke. Nagtataka si Hee-ju, bakit di siya kinamuhian ni Seeon. Umamin siyang di niya alam paano gawin yon. Matapos ang matinding halik, nakita nila ang pagmamahal sa isa't isa. Naalala nila ang tahimik nilang pagsasama, walang usapan, tinginan, o kahit pagkain at pagtulog ng magkasama. Agad sinabi ni Seeon na kung ayaw niyang matulog ng hiwalay, sana sinabi niya agad. Para kay Seeon, mainit ang tahanan sa nakaraang mga taon. Tuwing uuwi siya at makikitang may ilaw sa bintana, alam niyang naghihintay ang asawa. Inamin niyang takot siya noon na kung di siya magtakda ng hangganan, lalim ang damdamin kay Hee-ju at baka isuko ang lahat para sa kanya. Naalala ni Hee-ju ang planong binanggit ni Seeon. Gusto niyang malaman ito at nangakong sasabihin ni Seeon sa tamang panahon. Hindi na siya nagtatanong pa. Habang nasa matamis na sandali sila, galit na galit naman ang kriminal. Hindi lang ang cellphone ang gusto niyang mabawi. Gusto niya lahat ng pag-aari ni Seeon. Sa sobrang galit, habang ini-interview si Kandidato Paek,
Nang lumabas ng kotse para kausapin ang media, nagpadala ng maraming mensahe ang kidnapper. Alam ko ang ginawa ni Seiyon, pirma, apo ni Pangulong B at anak ni Kandidato B. Nagising si Hee-ju mula sa bangungot, pakiramdam na hindi totoo ang araw na iyon. Sa takot na mawala lahat parang panaginip, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ni Seiyon. Mabuti na lang, naroon pa rin si Seiyon. Maingat niyang hinipo ang pisngi nito. Nang magmulat si Seiyon, nahiya siya at gustong tumakas, pero niyakap siya nito. Ngayong araw ang unang bakasyon ni Seiyon sa matagal na panahon at gusto niyang kasama si Hee-ju. Tinanong niya kung may nais itong gawin. Inamin ni Hee-ju na minsan ay naiisip niya silang mamuhay ng normal, tulad ng ibang magpiknik. Nakakatawa niyang napansin na kahit gusto niyang umalis, may mga pantasya pa rin siya tungkol sa bahay na ito. Nang marinig ito, mahigpit na niyakap ni Seiyon si Hee-ju. Bigla, may tawag sa telepono na sumira sa matamis na sandali. Nagmadaling humingi ng tulong ang kanyang tauhan dahil sa isang malaking problema sa opisina. Ngunit, isa lang palang sorpresa ito ng tauhan para magbigay ginhawa na hindi sinasadyang nakaistorbo sa kanilang dalawa. Noon, nahanap ng assistant ang tunay na lokasyon ng kidnapper gamit ang reverse tracking. Samantala, may bagong mensahe si Hee-ju mula sa kidnapper, may kasamang video na nagsabing hindi niya kilala si Seiyon. Naisip niyang tawagan si Seiyon pero hindi na lang. Sa halip, nagtanong siya sa senior na kasamahan tungkol sa lumang kaso nang nawawala sa ampunan. Dumating si Seiyon sa abandonadong villa. Pagpasok niya sa ikalawang palapag, may projector na nagpapalabas ng video para kay Hee-ju. Lumipat ang screen para ipakita ang mensahe, "Ikaw iyon, di ba?" Tapos bumalik sa variety show clip na may news sticker tungkol sa kaso ng ampunan sa ibaba. Tapos may narinig siyang kotse sa labas. Sinamahan ni Sanwoo si Hee-ju sa lumang bahay. Nagtataka si Sanwoo sa interes ni Hee-ju sa kaso, binanggit na si Seiyon din dati ay interesado. Nag-alok siyang mag-imbestiga pa bukas. Habang umaalis sila, nakita ni Seiyon ang eksena. Inunahan niya ang kotse ni Sanwoo, kinuha si Hee-ju at binalaan si Sanwoo na lumayo sa kanya. Tinanong din niya si Sanwoo kung ano ang alam nito tungkol sa ampunan. Malinaw na inakala ni Seiyon na suspect si Sanwoo. Pagkaalis, tinanong ni Seiyon si Hee-ju bakit siya naroon. Ipinakita ni Hee-ju ang mensahe mula sa kriminal. Nagtataka si Seiyon bakit di siya nagtanong at kung natatakot pa siya. Nang makumpirma ang kanyang takot, nadama ni Seiyon na wala siyang magawa. Nag-aalala sa tunay niyang pagkatao at mga lihim. Ngunit ipinaliwanag ni Hee-ju na siya rin ay natakot noon nang malaman ni Seiyon ang tungkol sa kanya bilang kidnapper at baka rin siya umalis. Nalungkot si Seiyon at agad siyang inaliw. Sinabi niya na kung mawala man ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan, apo ni President B, tagapagsalita ni Kandidato Seiyon, ang nais niyang manatili ay ang Seiyon ni Hee-ju. Pagkatapos nito, mahigpit silang nagyakap. Samantala, may ulat sa media na nagbigay ng tip sa isang tauhan. May mahalagang impormasyon daw para kay Seiyon na buhay pa raw ang taong iyon. Naghinalang tiningnan ng tauhan ang detalye ng tumatawag at nakitang tindahan pala ito ng gamit pangisda. Agad pumunta si Seiyon sa tindahan, hindi alam na may hindi inaasahang bisita roon. Sa daan, naalala ni Seiyon ang nakaraan niya sa may-ari ng tindahan, ang kanyang amang ampon, na kasama niya sa simpleng buhay. Tinuring siya ng kanyang amang ampon na parang tunay na anak. Ngunit nang isang magarang kotse ang kumuha kay Seiyon, nawalan sila ng ugnayan. Naisip ni Seiyon ang binanggit ng foster father tungkol sa nakitang lalaki na inilulubog ang bata sa tubig. Habang nalulunod si Seiyon sa mga alaala, si Hee-ju ay lalong nababalisa sa bahay, nangangamba na may masamang mangyayari. Biglang tumunog ang doorbell. Dumating si Hong Il-kyung may dalang paternity report. Nagbigay diin na si Seiyon ay hindi tunay na miyembro ng pamilyang Paik. Nagulat siya nang hindi nag-alala si Hee-ju. Naalala ang sinabi ni Seiyon at sa wakas na unawaan ang ibig sabihin nito. Samantala, dumating si Seiyon sa tindahan ng kanyang amang ampon. Ngunit nasusunog ito at walang malay ang ama sa loob. Habang sinasagip siya, isang pagsabog ang nagpalala sa apoy at nawalan din ng malay si Seiyon. Si Hee-ju, hindi makontak ang asawa, ay labis na nag-aalala. Nag-isang pumunta siya sa bahay ng pamilyang Zion para humingi ng tulong sa pag-uulat ng pangyayari. Nangako lang silang hindi sila mananahimik. Nang paalis na si Hee-ju, inabutan siya ng manager at ipinahiwatig na si Zion ang tunay na kidnapper. Pinanood ng manager si Zion lumaki at napansing bihira itong ngumiti sa bahay. Tila kawawa at malungkot ang bata. Kaya ibinahagi niya ito kay Hee-ju na agad nakaunawa. Naramdaman niya ang sakit at guilt sa halos pakikipagtulungan sa kidnapper at naawa sa hirap ni Zion.
Biglang tumawag si Sang-woo at agad siyang nagpunta sa ospital. May nailigtas pala si Sang-woo mula sa sunog. Nilapitan ni Sang-woo ang may-ari ng tindahan ng pangingisda tungkol sa nawawalang bata, pero tinanggihan siya. Nakitang mabilis na umalis si Zion, kaya bumalik si Sang-woo at nailigtas ang 2 tao mula sa pagsabog. Ngayon, marami siyang tanong. Sino ang manununog? Ano ang kaugnayan ni Hee-ju at Zion? Tinawagan niya si Hee-ju dahil sa patuloy na pag-ring ng telepono ni Zion. Nagpasalamat si Hee-ju pero humihingi ng paumanhin, inaming may mga lihim siya. Ligtas na si Zion. Sa tabi ng kama niya, nalulungkot si Hee-ju at nananalangin para sa mabilis niyang paggaling. Sa kaniyang koma, nakita ni Zion ang chairman sa lawa noon. Sinasabi sa kanya na may mga halimaw na ipinanganak ng ganoon. Pero ngayon, tapos na yon. Kailangan na lang niyang pumili ng bagong paboritong apo. Nailigtas din ang amang ampon, pero hindi pa rin nagigising. Pag-aari ng ama ni Sang-woo ang ospital, na itinago ang balita tungkol sa insidente ni Zion. Tinanong ni Sang-woo ang relasyon ni Zion at Hee-ju, na tapat na inamin ni Zion. Nalungkot at gumaan ang loob ni Sang-woo, malungkot na may iba na si Hee-ju, pero napanatag na may nagpoprotekta sa kanya. Sinamantala ni Zion ito para magpasalamat at humingi ng tawad kay Sang-woo sa mga di pagkakaunawaan. Umuwi si Hee-ju at nakita ang telepono ng kidnapper. Nakaramdam siya ng guilt at hindi maiwasang isipin ang sitwasyon ni Zion. Kahit may risk, nagpasya siyang magbigay ng clue sa pulis tungkol sa kidnapper. Pero pagdating sa presinto, dumating din si Zion at inagaw ang telepono. Naintindihan niya ang intensyon ni Hee-ju. Ayaw ni Hee-ju na iwan ang bagay na ganoon. Inamin niyang kilala niya ang tunay na Zion at walang nakakaalam ng susunod nitong gagawin. Gusto niyang protektahan si Zion kahit minsan lang. Pero ayaw ni Zion na siya'y mapahamak. Para sa kanya, buhay niya si Hee-ju at ang pagiging matatag para rito. Mahigpit silang nagyakap. Bumalik sila sa ospital at naguluhan si Hee-ju kung paano siya nahanap ni Zion. Ipinaliwanag niya na matapos ang insidente sa talampas, nag-install siya ng tracker sa telepono nito. Gusto rin ni Hee-ju malaman ang lokasyon ni Zion, pero tumanggi siya at sinabing, huwag siyang hanahanap kung mawala man siya. Gusto niyang iwanan ang pangalang Zion at magsimulang muli, magkasamang humanap ng kaligayahan. Nakatulog sila sa mga bisig ng isa't isa. Hindi nagtagal, nagising ang amang tagapag-alaga at pinagsisihan ang kanyang naunang awa, hindi mapatay ang batang muntik nang mamatay. Nang makitang nawala ang alaala at bumaba ang katalinuhan ng bata, inakala niyang ligtas na mabuhay ito ng tahimik. Ngunit, hindi niya naisip ang likas na ugali ng bata. Naunawaan ni Zion nang mabuti ang kanyang amang tagapag-alaga. Tulad ng pagpapalaki sa kanya, gusto niyang ibunyag ng ama ang kinaroroonan ng mga bangkay para ilantad ang krimen ng iba. Bumalik sa trabaho si Zion pagkalabas sa ospital at tumayo si Hee-ju sa tabi niya. Samantala, nalaman ng reporter na nag-iimbestiga sa nawawalang ulila na isa ay kambal. Sa tulong ng pulisya, natuklasan ng reporter ang tungkol sa kambal at ibinahagi ito kay Zion. Sa sandaling iyon, dumating si Zion sa libingang binanggit ng kanyang amang ampon. Nakatanggap siya ng balita mula sa kaibigan at nagulat nang malaman na ang kambal ay si Dojay, ang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ibinaba ni Dojay ang unang tawag ni Zion. Sa likurang upuan ng kotse niya ay nakahiga ang walang malay na si Hee-ju. Kinabahan si Zion at sinubukang tawagan si Hee-ju, ngunit walang sumasagot. Nag-alala, naisip ni Zion na ginagamit ni Dojay si Hee-ju bilang pain para sa kidnapper. Dati, nang bumisita si Zion sa tindahan ng pangingisda, narinig ni Dojay ang usapan ng kidnapper at may-ari. Nang mapagtanto na mali ang target, dinukot niya si Hee-ju at nakipagkita sa kidnapper. Ngunit hindi niya inasahan ang lakas ng kalaban. Kahit siya ang unang umatake, madali pa ring natalo si Dojay. Pagdating ni Zion, nakita niya ang isang itim na bag na mabilis na lumalapit. Natagpuan niya si Dojay na halos patay na sa loob. Bago pa makagalaw si Zion, narinig niya ang ugong ng makina sa likuran niya. Ang kidnapper, na tila ng aasar, pinauna si Zion sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Hee-ju, tumingin sa paligid, at nagsumikap kunin ang manibela. Ang hindi makontrol na kotse ay bumangga sa isang malaking bato. Mahigpit na nagyakapan ang mag-asawa, tinitingnan kung may pinsala sa isa't isa. Nang umatake muli ang kidnapper, nakaiwas sila ng walang malubhang pinsala. Nagbuno ang dalawa, at ang kidnapper, walang pakundangan, ay humugot ng sandata. Sa sandali ng panganib, nakialam si Dojay, tinanggap ang tama para kay Zion. Tumawag na ng pulis si Hee-ju at sinamantala ng kidnapper ang pagkakataon para tumakas. Mabilis na dumating ang mga pulis at muntik nang mamatay si Dojay. Galit na galit ang tumakas na kidnapper dahil walang tumulong sa kanya. Nang makita ang balita ng pagkamatay ng matandang chairman, nabawi niya ang alaala at nagsisi.
Ngayon, ang tanging taong tatayo sa kanya ay ang kanyang ina. GY, nalungkot si Eugene sa kawalan ng puso ng asawa na nagtulak sa anak sa impyerno. Nagtalo ang asawa niya na sinira ng anak nila ang buhay nila at walang nagbago sa pagbawi sa kanya. Si Eugene, nang makita ang lamig ng asawa, ay nagsabing hindi kahawig ng anak o asawa niya ang dating chairman. Ang tunay na kahawig ay si Zion, na siyang biological na anak pala ng matandang chairman. Ang pulis, base sa address na ibinigay ni Zion, ay nakahanap ng 4 na kalansay ng tao. Kinumpirma ni Sang-woo na sila ang nawawalang mga ulila. Nalaman naman ni Hee-ju na inayos ni Zion ang DNA report noon para di siya makasal sa iba at siya ang mapangasawa. Sa sandaling iyon, masaya si Hee-ju na hindi lang siya stand-in, kundi tunay na babaeng gusto ni Zion pakasalan. Pagka-uwi ni Zion, itinulak siya ni Hee-ju at nagbigay ng kontratang katulad ng ibinigay niya matapos silang ikasal. Ang kaibahan lang, ang nobya ngayon ang naging nobyo. Inamin ni Zion na matagal na siyang may gusto at ang pag-aasawa ay bahagi ng kanyang matagalang plano. Nakaluhod sa harap niya, tinanong niya kung pakakasalan siya nito kapag natapos na ang lahat. Umiling si Zion, hindi, dahil balak niyang mag-propose kay Hee-ju kapag naayos na ang lahat. Matagal silang naghalikan bago sinabi ni Zion na noon pa'y nalilito siya sa buhay hanggang makilala si Hee-ju. Siya pala ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Yumakap ng mahigpit si Hee-ju kay Zion. Nilapitan ng magkapatid ang ama para itanong ang detalye ng dating usapan niya sa matandang chairman. Naalala ng kanilang ama ang gabing lumuhod sa harap niya ang matandang chairman. Noon, natuklasan niya na ang aksidente sa kotse ay pinlano ng pamilya Peak. Kahit galit siya at gustong maghigante, pinigilan siya ng kanilang interes. Nangako ang matandang chairman na kapalit ng isang pabor, sasama ang apo niya sa anak niya sa kabilang buhay, buhay kapalit ng buhay, para mapawi ang galit niya. Ngunit ngayon, sinabi ng anak niya na buhay pa ang bata. Sa galit, nagdala siya ng baril sa unang taong pag-alala kay Chairman Paik Jong-ho. Hiningi ni Chairman Hong na ibigay ng pamilya Peak ang tunay na Zion. Bigla, may pagsabog na naganap sa loob ng gusali. Pagdating ni Zion, magulo na ang eksena at wala na si Hee-ju, dinukot na ng kidnapper. Tinawagan ng kidnapper si Zion, gustong iparamdam sa kanya ang tunay na sakit. Dahil nang malapit nang mamatay si Zion, nanood lang siya habang nagdusa ang kidnapper. Kaya, gustong-gusto ng kidnapper na panoorin ang paghihirap ni Zion. Nang oras na iyon, ipinadala ng pulis ang lokasyon ng kidnapper kay Zion. Pinakalma ni Zion si Hee-ju, sinabi na, "Huwag mag-alala." Pero pinigilan siya ni Hee-ju, sinabing, "Huwag pumunta at siya naman ang magpoprotekta." Sa telepono, nagpaalam siya at inamin ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos magsalita, bigla niyang pinindot ng malakas ang gas. Dahil sa kanya nagsimula ang lahat, sa kanya rin ito matatapos. Hindi na niya hahayaang pahirapan pa ng kidnapper si Zion. Determinado, binangga niya ang harang sa daan, naiwan lang ang sigaw ni Zion sa telepono. Nakita ng rescue team ang kotse sa ilalim ng tubig, walang bakas ng 2 tao. Agad inulat ng media na dinukot ang asawa ni Zion at nahulog sa ilog kasama ang salarin. Inilabas ang sketch ng suspect, hiniling sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon. Pagod at nalulungkot, nagdaos si Zion ng nakakaiyak na press con. Sa live na kamera, inihayag niya ang nakakagulat na katotohanan. Hindi siya ang tunay na Zion, di apo ni Baek Jong-ho o anak ni Paik Wi-young. Ang tanging pagkakakilanlang mahalaga sa kanya ay pagiging asawa. Nang may emosyon sa boses, ipinakita niya ang larawan ni Hee-ju, humihingi ng tulong. Nagmakaawa si Zion sa may alam na ibalik ang asawa niya ng ligtas. Bumangga ang sasakyan sa guardrail at nahulog sa bangin patungo sa malawak na tubig. Tiniyak ng pulis kay Sayon na magsisimula agad ang paghahanap. Dumating ang pamilya ni Hee-ju, nababalisa at desperadong makaalam. Samantala, nagkaroon ng alitan sina Woo-hyung at To-ok-yung. Sa gitna ng gulo, napansin ni Sayon na wala ang kanyang ina at hiniling sa investigador na alamin ito. Nang gabing iyon, tiningnan ni Sayon ang dashcam ng kotse ni Kyujin sa bahay, ngunit napunasan na ito. Tinawagan niya ang investigador, humihingi ng search warrant para sa kotse. Hinarap siya ni Kyujin na humantong sa matinding pagtatalo. Inamin ni Kyujin na matagal nang hindi niya inaalala ang tunay niyang anak. Noon, akala niya'y nalunod ito sa lawa, ngunit sinabi ni Jang-ho na aksidente lang daw. Ilang taon siyang naghanap, at ngayon, gusto niyang maranasan din iyon ni Sayon. Kinabukasan lumihis si Yuri sa script habang nagbabalita, humihingi ng tulong sa publiko para kay Hee-ju. Maya-maya, nagmaneho sila ni Sang-woo papunta sa lugar para hanapin si Hee-ju.
Sa biyahe, sinabi ni Sang-woo na nakapagsasalita si Hee-ju at sabik si Yuri na harapin siya. Pagdating, nakita nila ang mga kasamahan ni Sa-eon pero wala si Sa-eon. Umalis siya para makipagkita sa detective. Makalipas ang ilang oras na walang nakita, inasahan ng lahat na bangkay na lang ang matatagpuan. Ngunit, iginiit ni Sa-eon na hindi sila dapat sumuko hanggat hindi nila ito nakikita. Sinabi ng detective na walang warrant para kay Kyujin, pero may naisip na solusyon si Sa-eon. Lumipat ang eksena kay Woo-hyung sa press conference, nagkukwento tungkol sa pagkalunod ng anak nila noon. Ikinuwento niya ang mga nagdadalamhating magulang na nakatagpo ng batang palaboy, akala'y tadhana. Isa itong makatotohanang kwento, ngunit malayo sa tunay na nangyari. Sa isang biglaang pagkakataon, inilantad ni Hyukjin ang mga kasinungalingan ni Woo-hyung gamit ang recording ni Do-jae tungkol sa kidnapper. Sa recording, iniugnay ni Hyukjin ang kidnapper sa nawawalang mga bata sa ampunan, inilahad ang pagtakip ni Baek Jung-ho at ang pagpigil ni Woo-hyung sa katotohanan. Ngunit lumala ang sitwasyon nang biglang dumating ang pulisya para arestuhin si Kyujin sa kasong pagpatay. Sa presinto, kumpiyansa si Kyujin na walang ebidensyang magkokonekta sa kanya sa krimen. Akala niya tungkol kay Hee-ju ang kaso, pero ang totoo, inaresto siya para sa pagpatay kay Baek Jung-ho. Lumabas na may suot palang singsing na may hidden camera ang matanda na nag-record ng huling usapan nila ni Kyujin. Sa video, inamin ni Baek Jung-ho na anak niya si Sa-eon at tumanggi siyang humingi ng tawad sa ginawa ni Kyujin sa sarili niyang anak. Sa sobrang galit, sinakal ni Kyujin ang matanda gamit ang unan. Ilang taon nang itinatago ni Sa-eon ang ebidensyang ito, nagbabalak na pabagsakin ang pamilyang Baek, ngunit ngayon ay gagamitin niya ito para iligtas si Hee-ju. Itinanggi ni Kyujin na itinago niya si Hee-ju at ang tunay na Sa-eon, sinasabing walang silbi si Hee-ju sa kanya, buhay man o patay. Ngunit nakikita ni Sa-eon ang kanyang mga kasinungalingan. Alam ang matinding galit nito sa kanya. Tiyak siya na pinapanatiling buhay ni Kyujin si Hee-ju para lang pahirapan siya sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan. Sa pagbabalik tanaw, tama ang kutob ni Sa-eon. Nang tumama ang kotse ni Hee-ju sa guardrail, hindi ito nahulog sa bangin. Si Jimin ang nakahanap kay Hee-ju at sa kidnapper at, sa utos ni Kyujin, iniligtas silang dalawa. Dinala sa lumang mansyon malapit sa ampunan. Doon, ikinulong sila ni Kyujin sa magkahiwalay na silid sa basement. Nagkamalay si Hee-ju ngunit tumanggi kumain. Alam ang plano ni Kyujin. Pinili niyang tiisin ang kamatayan kaysa hayaang pahirapan ni Kyujin si Sa-eon ng matagal. Habang magkaharap sina Sa-eon at Kyujin, nabalik ng pulisya ang dashcam footage, nagbunyag ng kinaroroonan ni Hee-ju. Nagmamadali ang lahat sa lumang mansyon, nangunguna si Sa-eon, dasal-dasal na kakayanin ni Hee-ju hanggang dumating siya. Samantala, si Mr. Min, sumuway sa utos ni Kyujin, pinalaya si Hee-ju matapos madakip si Kyujin. Sinubukan niyang ikandado ang kidnapper sa basement. Pero dumating si Woo-hyung na may baril, pinilit siyang magbukas. Habang tumatakbo si Hee-ju sa gubat, may narinig siyang putok, natisod at nawala ng malay. Sa basement, si Mr. Min ay nabugbog, habang ang kidnapper at si Woo-hyung ay nag-agawan sa baril. Sa huli, nakita ni Woo-hyung ang sarili niyang anak sa sitwasyon, kaya binitawan niya ang baril. Binaril siya ng kidnapper at nagising si Hee-ju sa putok. Hinabol ng kidnapper si Hee-ju na, determinadong mabuhay, tumakbo kahit gusto niyang mamatay kanina. Ngayon gusto na niyang makita ulit si Sa-eon. Nagtago siya at tumakbo sa kalsada nang dumating si Sa-eon. Nabigla siya pero natuwa rin nang makita ito. Habang nagyayakap sila, dumating ang pulis. Nagtago ang kidnapper. Binuhat ni Sa-eon si Hee-ju sa kotse. Binalaan siya. May baril pa ang kidnapper. Hinanap ng pulis ang kidnapper. Si Sa-eon, dinala si Hee-ju sa ospital. Nag-alok ang detective na ihatid sila. Naghanap pa ang iba. Bigla, lumitaw ang kidnapper sa harap ng kotse, pinapalabas si Sa-eon. Lumabas si Sa-eon kahit ayaw ni Hee-ju. Nangakong tatapusin ang lahat. Kausap niya ang kidnapper. Dapat daw magbayad siya bilang anak ni Baek Jung-ho. May ibinulong ang kidnapper. Ano man yon, talagang nasaktan si Sa-eon. Lumuluha, tumingin siya kay Hee-ju sa kotse, mukhang nawala ng pag-asa. Biglang dumating ang mga pulis at pinalibutan ang dalawang lalaki. Ang kidnapper, kontento sa pagkatalo ni Sa-eon, ay nagtaas ng baril. May pumutok na baril. Napanaginipan ni Hee-ju na binaril ng kidnapper si Sa-eon. Nagising siya pero kasing sakit ng panaginip ang katotohanan. 6 na buwan nang nawawala si Sa-eon, walang may alam kung nasaan. 6 na buwan ang nakalipas. Tinawag ni Hyuk-jin si Hee-ju tungkol sa donasyon ni Sa-eon. Nagbitiw siya sa trabaho at bigla na lang nawala. Ilang araw hinintay ni Hee-ju ang pagbabalik niya. Sinundan ang mga lead. Binisita niya si Do-jae para sa impormasyon pero walang sumagot. Kahit si Inha, na alam ang dahilan, hindi sinabi sa kapatid niya.
Pinatay ng pulis ang tunay na baek Sion nang gabing binantaan niya sila. Nasentensyahan si Kyojin ng habambuhay pero umapela para sa bitay. Hindi niya mapatawad ang sarili sa pagkabigo protektahan ang anak. Sa huling pag-uusap nila ng tunay na anak, ipinahayag ni Kyojin ang pagsisisi at sanay na protektahan niya ito kay Paik Jong-ho. Hindi kinikilala ang mga pagkakamali ng anak. Si Woo Hyung naman, hayagang itinakwil ang pamilya at piniling mamuhay ng simple. Si Jimin, tanging totoong nagsisisi, ay hinatulan ng may taong pagkabilanggo. Lumipas ang mga buwan at patuloy ang walang humpay na paghahanap ni Hee-ju kay Sion. Isang gulat na pangyayari ang dumating nang makatanggap siya ng liham. Nagpapasalamat sa kanyang donasyong 2 bilyong won sa paaralan ng sign language. Bago ito, nakatanggap siya ng misteryosong tawag mula sa numerong Pulsing 604 na sa palagay niya ay kay Seyeon mula sa Argan. Naghanap ng sagot si Hee-ju kay Hyukjin, dating kasamang sundalo ni Seyeon sa Argan. Ibinahagi ni Hyukjin ang paboritong lugar ni Seyeon para manood ng paglubog ng araw sa bansang iyon. Kahit delikado ang lugar ng mga rebelde, tumuloy si Hee-ju at doon siya nabihag. Habang bihag sa truck kasama ang iba, isang misteryosong lalaki ang sumagip kay Hee-ju. Pinalaya niya ang ibang bihag, pero nag-alinlangan nang makita si Hee-ju. Pagkatapos, inilipat niya si Hee-ju sa ibang sasakyan. Nakatakas sila sa mga rebelde at nang tanggalin ang piring ni Hee-ju, si Seon pala ang tagapagligtas. Muling nagkasama, kinuwestiyon ni Seon ang kanyang mapusok na desisyon na puntahan si Argan at patuloy na pagwawalang bahala sa mga plano. Inamin niyang labis siyang nakaramdam ng pagkakasala nang malaman na ang ama niyang si Baek Jong-ho ang may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid ni Hee-ju. Naniwala siyang itinago ni Hee-ju ang katotohanan para protektahan siya dahil sa sinabi ni ina, kaya't pinarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng paglayo kay Hee-ju. Ngunit, ayaw ni Hee-ju magduel sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Binigyang diin ang mahalagang panahong nasayang nila. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng damdamin, pinaigting ng kanilang pananabik sa isa't isa. Inihayag ni Seon ang tunay na layunin sa likod ng donasyon sa Sign Language School. Plano para hiwalayan at muling pakasalan si Hee-ju sa bagong pagkakakilanlan. Pinalitan ni Seon ang pangalan niya sa Baek Yuyeon at muling pinakasalan si Hee-ju. Lumipat sila sa bagong bahay at ipinagdiwang ang kanilang pagsasama kasama ang mga malapit na kaibigan. Sa salusalo, inihayag ni Yuri ang kanyang pakikipagkasundo kay Sang-woo. Kalaunan, kinausap ni Hee-ju ang kanyang pamilya at binigyan siya ng basbas ng kanyang mga magulang. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, handa na si Hee-ju na patawarin ang mga magulang, pero dahan-dahan lang muna. Pinatawad din niya si ina, hinikayat na kalimutan ang nakaraan at hanapin ang sariling kaligayahan. Nagsimula si Hee-ju bilang sign language interpreter sa TV station, habang si Yuyeon ay naging negosyador ng estado. Bigla siyang ipinadala sa misyon, nag-aalala si Hee-ju. Tumawag si Yuyeon pagkatapos ng misyon, sinabi kay Hee-ju na sabihing 406, kapag galit para malaman kung may mali siya. Pumayag si Hee-ju na maging totoo sa kanya at hiniling na bumalik ng ligtas. Nagulat siya nang makita si Do-jae bilang assistant ni Yuyeon. Sa wakas, nagsimula na sina Hee-ju at Yuyeon sa buhay na pinangarap nila bilang ordinaryong tao.